Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 821. Si Lillian Yates itinuro si Stanley, huwag mong sabihin ang kahit ano. Si Simon ay sobrang nahihilo. Ang lahat ay masyadong malinaw tungkol sa kalubhaan ng sitwasyon. Sino man na darating na gumamit ng isang peking imbitasyon sa isang seremonya na nakahost sa pamamagitan ng Prince York ay naghahanap ng kamatayan. Sapat na, itigil ang pakikipaglaban. Ang kawani ay nanunuya. Kung hindi mo masabi sa amin kung saan nakuha mo ang peking imbitasyon, pagkatapos ay ilalagay ka sa likod ng mga rehas. Si Lillian ay hindi nakapagtipon ng isang magkakaugnay na tugon. Tiningnan ang ekspresyon ni Simon na parang kumain siya ng isang mapait na apdo. Hindi kailanman sa kanilang mga wildest na imahinasyon ang inaasahan nila tulad ng ito ay mangyayari. Hindi nila inihanda ang anumang mga dahilan upang lumabas sa gulo na ito. Wala silang lakas kung paano ipaliwanag ang kanilang sitwasyon. Ang kawani ng miyembro ay medyo walang pasensya. Ang lahat ng nangyari sa seremonya ng ulo ng coach ay ang kanyang responsibilidad, pagkatapos ng lahat. Nais niyang harapin ang mga problema bilang mabilis hanggat maaari. Sa sandaling ito, isang pag-iisip ang tumawid sa isip ni Stanley. Tumingin siya sa kay Simon at Lillian. Uncle, Auntie, alam ko na pareho ka sa mga taong disente, sigurado ako na kayong dalawa ay hindi gagawin ang isang bagay tulad nito. Sino ang nagbigay sa inyo ng imbitasyon? Hindi ba ang marumi sa isang budi? Narinig ko na siya ay laging hindi mabuti, at wala siyang alam kung ano ang isang pinananatiling asawa. Alam ko rin na gusto mong masipa siya sa labas ng pamilya. Dapat niyang gawin ang isang peking imbitasyon upang makapinsala sa dalawa sa inyo bilang paghihiganti. Magmadali at tumawag kay Harvey. Gumawa siya ng magkumpisal dito. Agad na nagpasya si Stanley na ilipat ang lahat ng sisi sa kay Harvey. Sa isang banda, si Harvey ay magiging kanyang scapegoat. Sa kabilang banda, madali niyang madiin si Harvey at mabilanggo sa bilangguan. Wala siyang pangalawang pag-iisip tungkol dito. Sa katunayan, ang ideya ay halos ginawa siyang tumawa ng malakas. Anong kalokohan? Si Simon at Lillian ay nag-aalinlangan. Ang kanilang pag-aalinlangan ay hindi dahil sa awa. Ang pag-iisip na hindi dapat gawin ni Harvey ang sisihin para sa kanila ay hindi kailanman tumawid sa kanilang mga isip. Sa kanila, dapat na si Harvey. Ngunit ano kung nakuha ni Harvey ang malamig na mga paa kapag tinawag nila siya? Naintindihan ni Stanley ang pag-aalala sa kanilang mga mukha, at nagising. Uncle, Auntie, huwag mong sabihin sa kanya na may mali. Sabihin lang na may magandang bagay ang nangyari. Ang mga mata ni Simon at Lillian ay naiilawan. Tama, matalino si Stanley. Paano hindi namin iniisip ito? Kanilang agad na tinawag si Harvey. Si Simon biglang kumalma sa isang banda. Harvey, sinabi nila na maaari nilang bigyan kami ng isa pang lugar dito sa pasukan. Halika mabilis, dadalhin ka sa iyong upuan. Si Simon ay naghang up ng tawag ng mabilis. Ang kanyang pagkapuot kay Stanley ay nawala agad. Totoo na si Stanley ay kumilos ng walang kahihiyan, ngunit maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito upang itapon si Harvey sa bilangguan. Pagkatapos ay mag-asawa si Mandy kay Stanley, at si Lillian ay maaaring matamasa ang yaman at kaluwalhatian na darating. Dahil dito, sina Simon at Lillian ay handang kalimutan ang tungkol sa mga aksyon ni Stanley. Para kay Stanley, hindi niya inaasahan na si Simon at Lillian ay maaaring walang kahihiyan sa lawak na ito. Ang tatlong nakalok na mga titig ng magkaparehong pag-unawa. Sa kabilang panig, si Harvey ay naghang sa kanyang telepono. Mandy, hayaan nating hanapin ang iyong mga magulang. Si Mandy ay nalilito. Bakit sila humingi sa amin? Sinabi nila na may isa pang lugar para sa amin. Pumunta tayo. Sumigaw si Harvey. Alam niya nang mas mahusay kaysa sa sinuman na si Simon ay hindi magiging ganitong mabait. Kabanata 822. Nalulugod si Mandy.
Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga magulang ay maaaring maging makatarungan at makatwirang. Tunay na nakatulong sila kay Harvey na magkaroon ng isa pang lugar para sa seremonya. Sa lalong madaling panahon, ang dalawa ay dumating sa pasukan. Si Harvey ay nagsuot ng malabong ngiti. Sa kabilang banda, hindi maitago ni Mandy ang kaligayahan sa pagitan ng kanyang mga kilay. Para sa kanya, ang pagtanggap ng kanyang mga magulang kay Harvey, kahit na para lamang sa isang maliit na bagay, ay isang dahilan para sa kagalakan. Nang dumating si Harvey at Mandy, si Simon at Lillian ay huminga ng malaking hininga ng kaluwagan. Natatakot sila na ang dumi ay hindi darating. Kung nangyari iyon, hindi nila alam kung maaari nilang akuin ang sisihin. Si Simon ay nakatitig kay Stanley. Pagkatapos ay itinuro niya si Harvey at sumigaw, siya ang gumawa ng pekeng imbitasyon. Dalhin siya at ilagay siya sa bilangguan. Nang marinig ni Mandy ang kanyang ama, siya ay nagyelo agad. Mabilis niyang naiintindihan ang lahat. Ang tinatawag na paanyaya ni Stanley ay gawa-gawa lamang, at ang mga gwardya ay mabilis na nalaman. Si Simon ay itinuro si Harvey sa pag-trick sa kanya na sinasabi ng kanilang pagsasanib. Ang ulo ni Mandy ay naging mabigat bilang isang bato. Paano nila ito magagawa? Sila ay nakikipagtulungan na linlangan sa pamamagitan ni Stanley, at pagkatapos ay nagpasya na gawin si Harvey na kanilang scapegoat. Talaga bang sinusubukan nilang patayin siya? Gayunpaman, nanatili si Harvey sa paningin. Pinuntahan niya si Simon at Lillian, na nakatingin sa kanilang mga mata. Pagkatapos, siya ay tumawa. Kahit na ang dalawa ay walang magandang intensyon, sinabi ko na maaari mong tawagan ako kapag nakarating ka sa problema. Maaari ko pang ayusin ang lahat para sa inyo. Gusto niyo pa bang pumasok? Maaari akong makakuha ng 2 paanyaya sa loob. Si Simon at Lillian ay natulala. Ang live-in na manugang na ito ay isang idiot. Hindi siya natatakot. Siya ay naghahasik ng isang bagyo na mga salita. Napanood ni Stanley ang pagliko ng mga kaganapan at umuungal sa pagtawa. Nakita niyo ba ang lahat? Siya ang isa na gumawa-gawa sa imbitasyon. Sinabi pa niya na kukunin niya ang mga ito sa loob ng seremonya. Si Mandy na bumalik sa kanyang mga pandama. Kaagad na pinutol niya si Stanley. Security guard, sir. Maaari kong patunayan na ang pekeng imbitasyon ay nagmula sa kay Stanley Robbins. Wala itong kinalaman sa amin. Ang tawa ni Stanley Robbins ay naging malamig. Mandy, huwag maging napakaganda. Ang iyong dumi na isang asawa ay nagpapalaki pa rin ng isang bagyo dito. Talaga bang iniisip mo ba ang mga armadong kalalakihan na ito? Na hindi nila malalaman. Hindi lamang ako ay ang first-rated na pamilya, ang Robbins family. Ako rin ang tagapangasiwa ng branch ng Buckwood Bank. Ang aking mga salita ay hindi kailanman mali. Si Mandy ay nanginginig sa galit. Hindi pa niya nakita ang sinuman na walang kahihiyan. Hindi lamang siya tumanggi na umamin sa kanyang mga pagkakamali, siya ay puno ng baluktot na katwiran. Si Harvey ay nag-aliw kay Mandy. Magiging maayos, maghintay lang tayo. Ang mga salita ni Harvey ay naging mas matigas kay Stanley. Ang mga army masters, sa mga gilid, lahat ng narinig sa kanya. Hindi niya maaring maingat ang tungkol sa grand seremonya ng Sky Corporation. Sa tingin ba niya ang sinuman ay maaaring makapasok? Kung hindi mo mahuli ang lalaki na gumawa sa imbitasyon ngayon, kailan mo gagawin ito? Ang bantay na nagsagawa ng inspeksyon ay nagmarcha kay Harvey ng isang masiglang pagpapahayag. Tiningnan ni Stanley ang paningin na may kapalaluan. Samantala, nawala ang mukha ni Mandy at ng kanyang pamilya. Alam nila ang lahat, sila ay tapos na. Ang pagpapakilos ng problema sa grand seremonya ng Prince York ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Gayunpaman, ang mga pagkilos ng bantay sa susunod ay ang ikalawang nakakashock sa lahat. Kabanata 823. Lahat ng kawani ay automatikong kumilos. Pagkatapos nito, inilagay nila ang kanilang mga kamay at pinalakas ang paggalang, Mr. York, Mrs. Zimmer. Humihingi kami ng paumanhin para sa pagkagulat sa iyo dahil sa biglaang problema na ito. Mangyaring, pumasok kayo. Tumango, pagkatapos ay nabigla din sina Simon at Lillian.
Ang dalawa ay ang aking tiyuhin at tiyahin. Hayaan din sila. Ang bantay ay tumanggo ng pawagayway. Ang natitirang bahagi ng kawani na napapalibutan si Simon at Lillian ay agad na umatras at umalis. Ang bantay ay nagsabi sa dalawa, ito ay isang hindi pagkakaunawaan dati. Humihingi ako ng paumanhin. Mangyaring, pumasok kayo. Ano? Ang mga panganang nanunood na karamihan ay nahulog habang ang kanilang mga bibig ay binuksan. Hindi nila magawa ang kanilang mga bibig. Ang buong eksena ay parang isang panaginip. Kinailangan ni Stanley na ibubunyag ang kanyang sarili sa kanyang mukha upang matiyak na hindi siya naghahalusinate. Ang paningin sa harap niya ay tunay na kahanga-hanga. Ang mga miyembro ng kawani ay mga sundalo ng kampo ng sword pagkatapos ng lahat. Sila ang mga hari ng mga bisig na may daan-daang mga tagumpay sa ilalim ng kanilang sinturon. Ang lahat ng mga mata ay nakadirekta sa kalangitan, at ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring tingnan ang mga ito sa mga mata. Gayunpaman, ngayon ay tapos na silang lahat sa isang live-in na asukal. Hindi pa nila hinihiling ang isang paanyaya at hayaan siyang maging hindi na nag-aalipusta. Saan nandito ang live-in na ito sa isang anak at ito ay isang lalaking in-law? Paano siya nagkaroon ng ganitong mahirap na kapangyarihan? Natahimik at napasinghap sa lahat ng dako. Ang mga reporters na namamahala sa pagsasahimpapawid ay natatakot at nakalimutan nilang i-on ang kanilang mga aparato, at nawala ang isang maalamat na paningin. Si Harvey ay hindi nakabalot sa iba ng mata at ngumiti. Mandy, ina, ama, pumasok na tayo sa loob. Ang pamilya ay nakatungo sa Silver Nimbus sa panlabas na bulwagan, at nakatulala pa rin. Pagkatapos pumasok si Harvey at ng kanyang pamilya, ang bantay na namamahala sa pagsisiyasat ay nagturo sa kay Stanley Robbins at inihayag ng malupit, kunin ang baboy na ito. Pretuhin siya bilang isang armadong militante mula sa ibang bansa para sa oras na. Naturally, ang fabricating ng isang peking imbitasyon sa tulad ng isang grand event ay isang malaking pagkakasala. Kinailangan nilang mas malalim ang pagtingin sa sitwasyon. Natatakot si Stanley na bumagsak siya sa lupa. Mangyaring, mga Army Masters. Ako ay walang sala, mayroon akong isang mataas na katayuan, ako. Sampal. Bago matapos ni Stanley sa kanyang pangungusap, isang miyembro ng kawani ang agad na lumakad patungo sa kanya at sinampal siya sa kanyang mukha na may sword na nakahang sa kanyang baywang, biglang pinutol si Stanley. Sino mang dumalo na gumamit ng isang peking imbitasyon sa mahalagang kaganapan ng ulo ng coach ay tiyak na ituturing bilang mga espiya ng armadong militante mula sa ibang bansa. Kung sila man o hindi ay isang nahuling tao lamang. Hindi nila maaaring ilabas ang lalaki sa anumang gastos. Ang kaligtasan ay unang dumating. Samantala, si Mandy at ang kanyang pamilya ay pumasok sa Silver Nimbus Outer Courtyard. Kahit na hindi ito ang kanilang unang pagkakataon, ang pamilya ay naramdaman pa rin na sila ay nasa isang kwentong pambata. Dito, may mga pangunahing numero na naruroon. Maingat na nalilito si Mandy. Napagtanto niya na hindi sinasample ni Harvey York ang pagmamay-ari tungkol sa anumang bagay sa harap niya. Siya ay nagtanong, naguguluhan, Harvey, ano ang nangyayari dito? Harvey, bakit ang mga tao ay magalang sa iyo? Hindi nila kailangang suriin ang iyong imbitasyon. Mayroon ka bang isang uri ng nakatagong pagkakakilanlan? Naturally, si Simon at Lillian ay nagalak. Kahit na ang isang tao tulad ni Stanley Robbins ay hindi makakuha ng isang imbitasyon. Ngunit nakuha ni Harvey ang buong pamilya na makapasok. Hindi niya kailangang magkaroon ng imbitasyon. Siguro ang kanilang buhay na isang manugang na lalaki ay isang maharlika, pagkatapos ng lahat. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 824. Sinabi ni Harvey na maingat, ang misteryo ay malapit ng malantad. Siya ay handa na upang ipanukala kay Mandy ng opisyal, pagkatapos ng lahat. Si Simon at Lillian ay maaaring hulaan ang kanyang pagkakakilanlan pagkatapos. Sa kanya, ang paglalantad ng kanyang pagkakakilanlan bilang Prince York ay hindi nangangahulugan ng anumang bagay na si Harvey ay tahimik, na nag-iiwan kay Simon at Lillian Yates na nalilito.
Ngunit ang dalawa ay may labis na pagmamahal para sa walang kabuluhan. Magagawa nila ang anumang bagay upang makakuha ng mas malapit sa makapangyarihang tao. Kahit na hindi nila alam kung anong uri ng maharlika si Harvey, automatiko silang nagsimulang purihin siya. Oh, Harvey, kami lamang ay mga hangal bago. Mangyaring maging mas malaking tao dito. Huwag pababain ang iyong sarili sa aming parehong antas. Hindi ko talaga iniisip na ang bastard na si Stanley ay talagang gumawa ng isang bagay na ito nang may kinakaputin. Kung hindi para sa iyo, kami ay nasa malaking problema. Nagtitiwala lang ako sa iyo, mahal kong anak na lalaki. Napangiti na lang si Harvey York. Alam niya ang pagkatao ng kanyang mga magulang-in-law. Siya ay magiging isang tanga na maniwala sa kanilang mga spiel. Ligtas na sabihin na ang kanyang ama at biyenan ay ang kahulugan ng pagsunod sa isang master na nakinabang sa kanila. Mayroon pa ring kalahating oras bago magsimula ang seremonya. Maaari kayong pumunta sa isang pagtingin sa paligid. Ako ay may isang bagay na dadaluhan, babalik ako upang samahan ka sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Harvey, siya ay sobrang abala ngayon. Bukod sa pagproseso sa kanila ni Mandy, kailangan niyang i-host ang seremonya ng pagsasama ng asset. Sa pulong sa Silver Nimbus Courtyard ang mga tao, ang mas mataas na ops ng Sky Corporation at York Enterprise dito ay natipon. Sa isang meeting room sa loob ng Silver Nimbus Outer Courtyard. Ang bilang ng komprerasyon, dyan ay hindi marami sa kanila ang naruroon. Sa paligid ng 8% ng mas mataas na ops na binubuo ng mga tao mula sa York Enterprise. Medyo ang ilang tao dito ang nagtatrabaho para kay Harvey dati, ngunit pagkatapos na siya ay nawala, lumipat sila sa kay Quinton York para sa suporta. Ngayon, nagplano silang bumalik sa kay Prince York at patuloy na tinatangkilik ang walang katapusang kayamanan at kaluwalhatian. Tunay, sila ay walang himpapawid na mga tao na pumunta saan man ang hangin na umiihip. Si Roseanne Barr at Brody Jenner ay nangunguna sa grupo. Si Roseanne Barr ay nakasisilaw sa kay Yvonne Xavier na nakaupo sa ikalawang upuan. Siya ay may malawak na ngiti, ngunit ang kanyang puso ay puno ng paninibugho. Yvonne, huwag isipin na maaari kang manatili sa sekretarya para sa mahaba. Mula ngayon, ang upuan na iyon ay nabibilang sa akin. Si Roseanne ay nagmut sa sarili sa kanyang puso. Nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang mapabilib ang maalamat na si Prince York. Kung may pangangailangan, bibigyan din niya siya ng kanyang sariling katawan. Sa kanyang mga mata, si Yvonne Xavier ay walang anumang kakayahan sa lahat. Siya ay isang magandang naghahanap ng laman. Para sa kay Roseanne upang bigyan ng lahat ng bagay upang magkaroon ng maalamat na Prince York ay isang maliit na gawain. Ang iba pang mas mataas na op mula sa York Enterprise bago ang lahat ay tahimik na naghihintay. Sa labas, mukhang mga disenteng tao ang mga ito. Ngunit nagsagawa sila ng mga mahihirap na negosyo ng lihim, at ang parehong mga tao na nagdudulot kay Harvey York 3 araw bago. Ngayon, sila ay tulad ng mga aso na masunuri na naghihintay para sa kanilang Panginoon. Ngayon ay ang kanilang nakamamatay na araw ng paghuhukom. Kung pinili ni Prince York ang mga ito, magagawa nilang panatilihing tinatangkilik ang walang katapusang kayamanan at kaluwalhatian. Kung hindi, ang kanilang buhay ay magiging isang buhay na impyerno. Ang pinto ng meeting room ay binuksan sa sandaling iyon. Ang mas mataas na ops ay nanginag sa kanilang mga paa. Di nagtagal pagkatapos, ang isang matangkad na binata ay lumakad sa silid. Kabanata 825. Ang mas mataas na ops ay tumayo at nagbigay ng isang masiglang saludo habang binabayaran ang lalaki na naglalakad sa silid. Ito ay dapat na ang maalamat na si Prince York. Ang mga mata ni Roseanne ay nagliwanag ng bahagya matapos makita ang binata. Hindi niya iniisip na ang Prince York ay magiging batang ito. Ang isang tao na hindi kailanman nakita ang labas ng mundo ay ang pinakamahusay na target. Kung handa siyang ipakita ang ilan sa kanyang kagandahan at ganap na ang taong ito para sa sarili, ang Sky Corporation ay magiging kanya. Kapag nangyari iyon, siya ang magiging reyna ng Sky Corporation. Si Roseanne ay nag-fluttered sa kanyang mga eyelashes sa punto kung saan siya ay tungkol sa upang mapuksa.
Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kabataang lalaki na mapanglo, muli. Isang kahihiyan na si Ray ay hindi kahit na nakabalang sa kanya. Siya ay nag-scan ng lubusan, na nagpapakita ng aura ng isang tao mula sa kampo na sinanay upang patayin. Ang mas mataas na up sa kasalukuyan ay hindi nakapagsalita ng isang salita. Lahat ay umupo. Hayaan mo akong ipakilala ang aking sarili. Ako si Ray Hart. Dapat niyong narinig ang tungkol sa akin dati. Mula ngayon, ang York Enterprise at Silva Corporation, kasama ang anumang bagay sa ilalim ng Yorks dati, ay lahat ay muling nurutaran sa Sky Corporation. At ako, si Ray Hart, ay magiging ang Vice CEO ng Sky Corporation. Ang bawat isa ay bumalik sa kanilang mga pandama pagkatapos ng pakikinig sa kanyang pagpapakilala. Kaya hindi siya ang Prinsipe York. Kung gayon, bakit tayo dapat matakot sa kanya? Si Roseanne ang unang nagtaas ng kanyang kamay. Sir Ray, mayroon bang mga pagbabago sa mga tauhan para sa Sky Corporation? Paano ang tungkol sa mga veteranong manggagawa na katulad namin? Nananatili pa rin namin ang aming orihinal na mga posisyon. Kailangan ko ipaalala sa iyo, Sir Ray. Kaming lahat ay pamilyar sa mga ins at out ng York Enterprise. Sa aming tulong, hindi ito problema sa lahat upang matiyak ang York Enterprise sa Sky Corporation. Ang bawat tao ay tumanggo sa pagkadinig ng pananalita ni Roseanne. Ito ay isang tapat na prinsipyo. Sa harap ng isang kabataang lalaki tulad ni Ray, kailangan lang niya sa galit na puwersa sa awa. Bigyan siya ng paggalang habang nagdaragdag ng higit pang presyon para sa kanya. Kung hindi, paano niya mapanatili ang mga benepisyo ng mga taong ito? Tinitigan ni Ray si Roseanne, malalim sa pag-iisip, at pagkatapos ay ngumiti. Dapat kang maging tagapangasiwa ng bar. Ako ba ay nauunawaan na ikaw ay nagbabanta sa akin? Hindi ako maglakas loob. Ito ay isang friendly na paalala. Si Roseanne ay nagbaril sa kanya ng isa pang mapang-akit na hitsura. Masaya kaming nag-aalok ng aming mga puso at kaluluwa para sa iyo kung kailangan mo ito. Maaari kong igarantiya na ang lahat ng bagay sa Sky Corporation ay magiging maayos. Sumagot si Ray na may malabong ngiti, pinahahalagahan ko ang iyong katapatan, tagapangasiwa ng bar. Ngunit walang pagmamadali, maghintay tayo dito ng ilang sandali. May nagtanong, Sir Ray, ano ang hinihintay natin? Mayroon bang isang taong may mas mataas na katayuan kaysa sa pagdating mo? Si Ray ay tumanggo. Siyempre, hindi ba sinabi ko sa iyo? Ako ang unang vice-CEO. Si Miss Xavier at ako ay malamang na magtulungan upang mahawakan ang mga bagay sa Sky Corporation. Ngunit ang CEO ay tiyak na lalabas sa isang okasyon tulad nito ngayon. Si Brody Jenner ay nalilito. Sir Ray, ang iyong CEO ang maalamat na si Prince York. Si Ray ay tumawa, sino pa ang tungkol sa? Siya ay talagang darating. Ang bawat tao ay naghugas, ng kanilang mga ekspresyon ay nanigas na parang yelo. Si Prince York, ang nangungunang tao sa lahat ng Southlight. Sila ay may karapatan na matugunan ng isang pangunahing figure tulad niya. Ang buong bagay ay naramdaman tulad ng isang panaginip. Agad na hinayla ni Roseanne ang kanyang kaakit-akit. Dapat siyang maging sedusang sa kay Prinsipe York, hindi kay Ray Hart. Wala siyang tama. Nang walang anumang pag-aatubili, hiniling niya ng mabilis, Sir Ray, kailan dadating ang Prince York? Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 826. Siya ay darating sa lalong madaling panahon. Habang nakipag-usap si Ray Hart, ang mga tunog ng mga yapak ay maaaring marinig sa labas ng pinto, na sinusundan ng isang tao na itulak ang pinto ng pulong sa kwarto. Ang hindi mabilang na mga mata ay inilagay sa kay Harvey York. Ito ka, ang live-in-in-law. Bakit ka nandito? Sa gitna ng karamihan, si Felix Howard ang unang tumugon habang itinuturo niya si Harvey habang nagsasalita ng masugatan. Hindi ba alam ng live-in-in-law na ito na may mga lugar na hindi niya dapat siya nandoon? Ang kanyang biglaang hitsura ay hindi magiging anumang tulong kung may natuklasan ng isang pinsan na relasyon.
Hindi niya maitatago ang kanyang sarili para sa sigurado. Ito ang laruan nung sa araw na iyon. Si Roseanne Barr at ang iba pa ay nagulat din. Halos agad, binabalik niya ang kanyang pagkasira at pinutol ang kanyang daliri sa security guard bago sumigaw, "Anong uri ng security guard ang para sa pagpapalim sa anumang uri ng basura? Paano mo pa pinahihintulutan siyang pumasok sa aming matataas na ops na meeting room dito?" Sipain siya sa labas dito ng sabay-sabay upang ang mood ni Prince York ay hindi maaapektuhan sa ibang pagkakataon. Napakahalaga ng kaganapan ngayong araw. Paano natin pahihintulutan ang gayong piraso ng basura upang sirain ang kapaligiran? Ang mga mas mataas na op na nasa kalahating buwan ng baybayin bago ito tumigil at nag-alala. Hindi sila natatakot na malantad sa kanilang ginawa. Sa halip, natatakot lamang na ang piraso ng basura na ito ay magiging bastos sa maalamat na si Prince York. Gayunpaman, kung ano ang nangyari pagkatapos na agad na ginawa sila na namimigati, dahil hindi nila kailanman naniwala dito. Sa ilalim ng mga mata ng lahat, si Harvey ay nakaupo sa tanging bakanteng espasyo sa upuan sa meeting room. Si Yvonne Xavier ay nakaupo sa kanyang kaliwa habang si Ray ay nasa kanyang kanan. Si Yvonne at Ray ay agad na tumayo sa kanilang mga kamay sa kanilang panig, na may mga magalang na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Lalo na si Ray, na may kaguluhan sa kanyang mga mata, nagsalita siya, "Narito ka." Si Harvey ay hindi nakuha ang kanyang mga mata habang inilatag niya ang upuan at sinabi, "Ray, sasabihin mo sa kanila kung ano ako dito para sa..." Si Ray ay nagtaas ng kanyang baba ng bahagya at nakabukas upang harapin ang mga mas mataas na op sa pinangyarihan habang inihayag niya ng walang babaan, "Ang aming CEO ay, syempre, dito upang magsagawa ng pulong." Ano? Sa sandaling iyon, ang lahat ay hindi nadamang ngunit namangha. Ang lahat ng mga talino ay tumigil sa pagtatrabaho para sa sandaling iyon, hindi alam kung ano ang reaksyon ng lahat. Si Harvey ang CEO. Nangangahulugan ba iyan na siya ang maalamat na si Prince York pati na rin? Ang mukha ni Roxanne ay agad na nakabukas bilang mapotla bilang shit. Nadama niya na hindi na siya makahinga. Ang kanyang orihinal na namumulang mukha ay naging mapotla ang hitsura na parang isang zombie. Ang kamay ni Felix, na nasa gitna ng hangin, ay nagyelo doon. Ang kinang sa kanyang mga mata ay nawala habang ang kanyang lalamunan ay gumawa ng kakaibang mga tunog, ngunit hindi siya maaaring magsalita sa lahat. Ang susunod na bagay na alam niya, ang kanyang mga tuhod ay naging halaya ang lahat ng biglaan, bago siya nahulog sa kanyang mga tuhod sa lupa. Hindi siya maaaring maniwala na ang live-in na isang lalaki na kanyang tiningnan ay si Prince York mula sa alamat. Ang Brody Jenner ay lubos na nasindak. Ang sulok ng kanyang mga mata ay kumibot ng walang kontrol. Gusto niyang sabihin ang isang bagay ngunit hindi maaaring makapagsalita ng isang salita sa lahat. Ang bawat isa sa pinangyarihan ay may iba't ibang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ngunit walang pagbubukod sa sinuman na lahat sila ay lubos na nagulat sa aktwal na katayuan ni Harvey. Tiyak, walang sinuman ang mag-iisip na ito sa buhay na ito ay may uri ng sikat sa Buckwood, ay talagang ang CEO ng Sky Corporation, at si Prince York mula sa alamat. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natanto ni Roxanne kung bakit sinabi ni Harvey ang lahat ng mga salitang iyon sa Half Moon Bay Private Club. At ang dahilan kung bakit nakuha ni Mandy ang mga pamumuhunan mula sa Sky Corporation sa lahat ng oras. Sa katayuan ng Prince York na ipinahayag ngayon, ang bawat tanong at pagdududa ay agad na sinasagot. Magpahamak at paninibugho. Bakit? Bakit kailangang maging ang babae na iyon? Bakit hindi ito ang kanyang sarili ay nag-cross na ang kanyang binti sa mesa ng meeting bilang kanyang mga mata na nag-scan kay Roxanne at ang iba pa sa kanila, na hindi maaaring itago ang kanilang pagkabigla, lamang siya ay tumawa. Kabanata 827. Ang bawat tao'y, mabuti na makita ka ulit. Naaalala kung paano nila inalipusta si Harvey 3 araw na ang nakalipas at kung anong uri ng mga bagay ang sinabi nila sa kanya. Ang ilan sa mga ilang mas mataas na ops na nakikipaglaban upang manatiling kalmado at buo kahit na nahuli. Ang amoy ng umihi ay maaaring malaman mula sa ilan sa kanila. Malinaw na sila ay natakot na sila ay nahihi sa kanilang pantalon.
Sa wakas, si Roxanne ay nanginginig ng hindi mapigilan habang ang kanyang lalamunan ay nagalit bago ang paglabas ng isang subo ng dugo. Maaaring sabihin na ang mga taong nang insulto kay Harvey 3 araw na ay hindi maaaring tanggapin ang nangyayari sa harap nila. Nang walang paggawa ng iba maliban kay Harvey na nakaupo sa upuan, ang mga taong iyon ay natatakot sa kamatayan. Samantala, ang iba sa kanila ay lahat kakaiba. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa pagitan ni Harvey at mga taong iyon. Alam lamang ni Ray Hart ang lahat ng bagay na malinaw. Sa sandaling ito, inilagay niya ang kanyang mga mata sa kay Roxanne at ang iba pa sa walang anuman kundi ang lamig. Hinahangaan ng kanilang pagiging komedya, si Harvey na walang kabuluhan na binaligtad sa pamamagitan ng file ng dokumento sa pamamagitan ng kanyang panig at sinabi, "Roxanne Barr, sabihin sa akin kung ano ang dapat gawin para sa kung ano ang nangyari 3 araw na ang nakalipas." Ang mga salita ay narinig kay Harvey, si Roxanne, na isang walang katiyakan sa sarili, ay nahulog sa lupa sa kanyang mga tuhod agad sa isang tunog, bang! Ang susunod na bagay na alam nila, ang mga kasama na ang mga nahihirapan ay nagising sa iba, at pagkatapos ay lumuhad sa isang hilera bago si Harvey at pinatumba ang kanilang ulo sa lupa na hindi hihinto. Kung minsan, hindi na ito maaring pag-aalaga kung ang kanilang mga noo ay naghatol ng labis. Prince York, CEO York, mangyaring patawarin kami. Ginawa namin ang isang bagay na malubhang mali. Kami ay talagang may kasalanan. Kung maaari mo lamang patawarin kami, kahit na ano ang gusto mong gawin namin, tatanggapin namin ito. Oo. Tanging kung nagsasalita ka, pupunta pa rin kaming kumain ng tae kung gusto mong ipagawa sa amin. Ngayon kung paano ang mga tao ay may anumang pagkamakaabala at pagmamataas. Ang lahat ng mga ito ay maaaring ang pakiramdam ngayon ay lamang ikinalulungkot, puno ng pagkalungkot. Bakit nila sinaktan si Harvey tulad ng wala silang mas mahusay na gawin? Ang lahat ay dahil sa kay Felix Howard na haltak. Kung hindi dahil sa kanya, paano maaaring pumunta ang lahat kay Harvey at saktan ang kanyang damdamin? Sa sandaling iyon, ang lahat ay nakatitig kay Felix, na nagnanais na mapupuno sila sa kanya. Ang mukha ni Felix ay parang mapotla bilang isang papel, ngunit alam niya na natapos na siya. Hindi lamang siya ay nakasalalay sa kay Prince York, at sa mga kontrabida pati na rin. Pagkatapos nito, siya ay nakikipagpunyagi sa bawat hakbang sa Sky Corporation o kahit sa buong Backwood City. Ang kanyang mahusay na mga pangarap na maging isang makapangyarihang mangangalakal o pagsisimula ng isang negosyo ay hindi kailanman matutupad sa kanyang buong buhay pagkatapos na muling ihayag ang tunay na pagkakakilanlan ng Prince York. Sa sandaling ito, nadama ni Felix na ang lahat ng nangyayari ay ang lahat na isang kaila-hilakbot na biro. Siya mismo ay naging isang joke, at iyon ay pareho sa pamilya Yates sa likod niya. Kung alam ni Lola Yates ang tungkol dito, na ang taong nais niyang sipain sa labas ng bahay ay walang iba kundi ang unang tao sa South Lights, si Prince York, paano niya iniisip ang lahat ng ito? Sa pagtingin sa pagiging komedya ng lahat, sinabi ni Harvey ng simple hindi nila alam kung paano tinala ito, dapat kang magpatuloy at tulungan sila pagkatapos. Kabanata 828. Pagkatapos ng paghihintay ni Harvey York na umalis, itinakda ni Ray ang kanyang mga mata na tulad ng kay Roxanne Barr at ang iba pa sa kanila. Si Roxanne, Felix Howard, Brody Jenner, at ang iba pa ay pinababa ang kanilang mga ulo, na hindi na kailangang magsalita. Hindi na sila maaaring huminga ng maayos. Si Ray ay nakarating sa kanyang paningin sa kay Roxanne at nagtanong kung saan ang kamay ay ito. Bagaman hindi sinasadya ni Ray ang isang bagay, agad na alam ni Roxanne kung ano ang ibig sabihin niya. Sa sandaling iyon, maaari lamang niyang maabot ang kanyang panginginig sa kamay at sinabi na may makulong na tinig, ang kamay na ito. Nakikita mo kung paano ka isang babae, ang 10 sampal ay gagawin, inihayag ni Ray. Matunog na sampal. Si Roxanne ay hindi maglakas loob upang ipagtanggol ang sarili sa lahat o makipagdaldalan anumang mas kawalang saysay habang siya ay nagbigay sa sarili ng isang malaking sampal. Ang sampal ay napakalakas na ang kanyang pisngi ay agad-agad na namamaga at lahat na mapula.
Dahil alam ni Roxanne na kung hindi nasiyahan ang kasiyahan ni Ray, magkakaroon siya ng mas masahol na pagtatapos para sa sarili. Si Ray ay hindi nag-abala na tingnan si Roxanne habang siya ay bumaling kay Brody at ang iba pa at sinabi, "Kayong lahat ng tao. Hindi mo nais na maging tulad ng isang babae, gawin mo ba?" Si Brody ang una na nagpapalabas ng isang mapait na tawa habang tumayo siya nanginginig at sumagot, "Huwag kang mag-alala, Boss Ray, alam ko kung ano ang gagawin." Habang natapos niya ang kanyang pangungusap, kinuha niya ang isang panulat mula sa mesa at sinaktan ito ng husto sa kanyang palad, ngunit pinahiran niya ang kanyang mga ngipin sa takot na ipaubaya ang anumang tinig. Ang iba ay sumunod sa kanyang pagkilos. Hindi mahalaga kung gaano sila natatakot, maaari lamang nilang kunin ang panulat sa mesa. Si Ray ay bumalik sa kanila at iniwan ang pangwakas na utos. Mula ngayon, ipagkumpis ka ang bawat sentimos ng kanilang kaguluhan na nakuha, at mag-abuloy sa lahat ng mga orphanages sa parehong oras, gumawa ng isang anunsyo sa buong Southlight, kung sinuman ang mang-aatas upang gamitin ang mga ito, sila ay magiging kaaway ng Sky Corporation. Sa huling utos ni Ray, si Roxanne at ang natitirang putla ng kanyang mukha at may hitsura ng kawalan ng pag-asa. Lahat sila ay nanirahan sa isang marangyang buhay araw-araw. Paano nila matatanggap ang katotohanan na mawawalan sila ng lahat? Ngayon sa order ni Ray, malamang na wala silang ibang mga pagpipilian ngunit upang maging mga pulubi upang humingi ng pagkain sa mga kalye mula ngayon. Dagdag pa, ang mga taon, na sila ay nagpanginag sa mga kalalakihan at kababaihan at gumawa ng mga toneladang mga pagkakamali. Wala silang ideya kung gaano karaming mga tao ang nais na kainin sila ng buhay. Sa sandaling nawala ang kanilang katayuan at kapangyarihan, dapat silang matakot na ang mga nabuli nila dati ay darating at maghayganti. Sa sandaling iyon, kahit na ang mga pulubi ay tila tulad ng isang ligaw na nais sa kanila. Sa kabilang banda, si Harvey ay nagpunta sa dressing room upang baguhin ang isang mahusay na angkop na pares ng suit bago ang pag-aayos kung ano ang mangyayari kapag siya ay magmungkahi para sa kasal mamaya. Para sa ngayon, kahit na ang seremonya ng pagtatasa ng asset ng Sky Corporation ay maaaring maantala, habang ang panukala ay dapat na ipasa bago ang seremonya. Iyon ay dahil gusto niyang dalhin si Mandy Zimmer kasama upang masaksihan kung paano ang Sky Corporation ay ang kisame ng Southlights. Tulad ng kapag ginawa ni Harvey ang mga paghahanda, si Mandy at ang pamilya ay nasa hall. Mandy Zimmer, paano ka pumasok at ang iyong pamilya? Ang isang tinig na nakakaalam ng walang anuman kundi ang paghamak ay maaaring marinig. Ang ilang mga tao ay tumingin pasulong at nakita na wala maliban sa kay Queen, Zach, at Senior Zimmer sa pamilya. Si Lillian na naroon ay sumagot ng walang kamali-mali, walang sinumang nagtakda ng panuntunan na tanging ang lahat ay maaaring makapasok at hindi kami. Dagdag pa, wala kaming anumang uri ng relasyon sa iyo, sa Zimmers ngayon, tama. Bakit dapat mo bang ipag-alala sa pamamagitan nito? Si Zach ay ngumisi, sa tingin ko sa inyo ilang mga tao lamang na sumilip dito, hindi ba? Alam mo ba kung anong uri ng kaganapan dito ngayon? Tawagin ang security at ulat ang mga taong ito. Tiyak na ang lahat ay hindi maaaring magpahinga sa kapayapaan. Si Senior Zimmer ay biglang nagsalita, tayo ay pamilya pa rin. Let's not live the all afternoon. Gawing lunas ka sa amin at humingi ng paumanhin, pagkatapos ay malilimutan namin ito. Kabanata 829. Sa pagkadinig, si Queen ay sumigaw ng matamis at sinabi, itinuturo ni Lolo ang tamang bagay, dapat tayong maging mabait sa lahat. Narinig mo ang lahat ng sinabi ni Lolo, lumuhod sa iyong mga ulos sa sahig. Si Mandy Zimmer ay sumagot ng walang kamalayan, pumasok kami sa pinto sa tamang channel. Bakit dapat kaming lumuhod para sa iyo? Si Queen ay ngumisi sa isang sandali at sinabi, okay pagkatapos kahit na pumasok ka sa tamang channel, ngunit hindi mo ba nakalimutan? Ako ang may bahay ng lugar na ito. Ngayon ay nag-order ako na lumuhod sa harap ng inyong mga ulos sa sahig. Kung hindi mo gagawin ko ang inyong buhay ng husto pagkatapos na magmumungkahi sakin si Prince York. Sa pamamagitan nito, si Simon Zimmer at Lillian Yates ay puno ng pag-aalala.
Kahit na maaaring magkaroon sila ng ilang katayuan, kung paano sila ihahambing sa kay Prince York. Si Prince York ang alamat ng Southlight, kailangan lang niyang ilipat ang kanyang mga labi kung nais niyang gumawa sa isang tao na magdusa. At batay sa pagkatao ni Queen, talagang gagawin niya ang ganoong bagay. Sa sandaling iyon, ang ilang mga tagapaglingkod ay lumakad at nagtanong ng may paggalang, "Kayo ba ang mga Zimmer?" Ang panukalang seremonya ay magsisimula sa ilang sandali, maaari ba kayong pumunta sa gitna ng bulwagan? Ang mga waiters ay hindi alam na si Mandy ay walang relasyon sa pamilyang Zimmers ngayon. Automatiko silang inimbitahan ng lahat ng orihinal na Zimmers upang magpunta. Si Senior Zimmer ay nagsalita ng excited, ang puno ng pilak ng pamilya, kaya ba ang ibig sabihin nito na si Prince York ay talagang magpanukala sa anak na babae ng mga Zimmer? Ang waiter ay nakangiti at nagsabi, "Paano ito magiging hindi tunay?" Narinig ko na si Prince York ay naghahanda na sa backstage habang nag-uusap tayo. Ang oras ay halos dumating. Ang lahat dapat niyong gawin ay mabilis na gumawa ng isang paglipat. Habang nagsalita siya, dinala ng waiter na ito ang entourage sa gitna. Si Queen ay hindi gaanong nagalit sa buong kalooban sa kay Mandy. Ngayon ay naghihintay ako para sa aking prinsipe na magpanukala sa akin. Matapos ang pagtatapos ng seremonya, maglalaro ako sa iyo ng matyaga sa pamamagitan ng pagkatapos. Oo, ang seremonya ay mas mahalaga ngayon. Pagkatapos mong maging mistress dito, magagawa mo ang anumang bagay sa pamilya na ito. Si Zack at ang natitirang na pagkasunduan sa paglilipol. Sa sandaling ito, ang pinakamahalagang bagay ay ang panukala ni Prince York. Hindi nagtagal, ang mga Zimmer ay pinalipat ng mga waiters sa gitna ng bulwagan. Kahit na nakaambed si Mandy at ng kanyang pamilya, nakikita niya ito, hindi sinabi ni Queen ang anumang bagay, na mas katulad nito kung ano talaga ang gusto niya. Nais niya na maubos si Mandy sa kanyang sariling mga mata. Ang tanawin na si Prince York na nakikipagtulungan sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkatapos. Sa nakikita sa kung paano tumigil si Queen sa gitna ng hall bilang mapagmataas bilang isang pabo reel, si Simon at Lillian ay nanginginig na may takot, na nagnanais na maaari silang lumuhad at humingi ng kapatawaran. Ngunit nang naghahanda na sila upang lumuhad, ang mga ilaw sa bulwagan ay nag-iba, na sinusundan ng isang tinig. Katahimikan, mangyaring. Ang bawat tao ay agad na naging tahimik at nakatuon ang kanilang mga mata sa entablado. Ang isa na nagsasalita sa kaganapang ito ay walang iba kundi si Ray Hart. Tila, ang lahat ay handa na sa likod niya. Sa sandaling iyon, si Ray ay nagpapalabas ng isang aura lamang ng isang kawal mula sa hukbo ng sword. Kahit na siya ay nakatayo lamang doon, ang madla ay napakasakit na hindi nila mahuli ang kanilang hininga. Inis kanya ang madla sa kanyang mga mahigpit at malamig na mga mata habang inihayag niya, "Ipapakilala ko ang sarili ko. Ako ang unang Vice CEO ng Sky Corporation, at ngayon narito ako upang gumawa ng dalawang mahahalagang anunsyo. Una, ang aming sariling CEO, si Prince York, ay magpo-propose sa kanyang kasintahan dito. Pangalawa, ang Sky Corporation ay magsasagawa ng kabuuang pagtatasa ng asset ngayon. Ngayon, magsimula tayo sa unang kaganapan." Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 830. Kaya ngayon, ihatid natin ang ating lubos na tunay na mga pagpapala sa kay Prince York at sa kanyang babae. Sa pamamagitan nito, ang malakas na palakpakan ay lumubog sa bulwagan ng walang tigil. Ang lahat ay nasa sabik na, naghihintay na makita ang mga tunay na mukha ng mag-asawang iyon. Upang magawa ni Prince York at maging ang kanyang babae ay tiyak na maswerte at tapat habang ang inyong ninunong na libingan ay naglalabas ng usok. May mga alingaw-ngaw dati tungkol sa kung paano ito ang anak na babae ng pamilyang Zimmers. Karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala dito. Ngayon lahat ay naghihintay na makita kung sino ang magiging pangunahing tauhang babae ngayon. Sa katunayan, si Ray ay pumalakpak ng isang beses,
sinamahan ng 18 manggagawa na nasa puting na babagay na suot mula sa backstage. Ang mga manggagawa na ito ay lahat mga sundalo mula sa kampo ng hukbo ng sword, kasama ang bawat isa sa kanila ay mula sa mga kilalang pamilya ng mahusay na bansang H. Kaya, mayroon silang marangal at dominanteng hangin na ito at kahanga-hanga kahit na wala sila sa paghahabla ng hukbo, nakatayo pa rin sila at mga gwapo doon. Ginawa ito ng lahat ng tao na hindi maaaring makatulong ngunit sinimulan upang isipin kung gaano kamangha-mangha at kagulat-gulat ang magiging si Prinsipe York kapag ang mga manggagawa ay tingnan sa kanilang paraan. Ang mga manggagawa na ito ay may mga kahon ng regalo sa kanilang mga kamay, ayon sa pagkakabanggit. Kahit na hindi sila binuksan, ang mga kahon ng regalo ay tila napakahusay. Mahirap isipin kung gaano kataas ang halaga ng mga regalo sa mga kahon na iyon. Sa pangunguna ni Ray, ang 18 manggagawa na ito ay dahan-dahan na lumakad at ito ay hindi kilala kapag siya ay bumalik dito. Nang hindi alam kung bakit, si Harvey sa pamamagitan ng kanyang panig, biglang hindi natatakot si Mandy. Hindi mahalaga kung gaano kakomplikado ang mga hamon na darating sa kanila. Ang pinakamasama ay ang dalawa sa kanila na nakaharap sa mga hamon na magkasama, hindi ba? Sa sandaling iyon, naabot na ni Ray ang sentro ng bulwagan. Siya ay gumagalang na bumaba sa kanyang ulo at yumuko ng 70 antas. Sister-in-law, mangyaring tanggapin ang panukala ni Prince York. Si Queen ay nanginginig ng husto sa oras na iyon. Nadama niya na siya ang magiging pinakamaligayang babae sa mundo kailanman. Lumakad siyang, nanginginig habang siya ay humihikbi. Ako, walang inaasahan na si Ray ay nagtaas ng kanyang ulo bigla at pagkatapos marinig iyon. Sa isang maput na hitsura, sinipa niya si Queen hanggang siya ay nahulog papunta sa sahig. Lumayo, ikaw. Nang ahas ka sinipa mo ako. Si Queen ay namimugati. Hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Ano ang nangyayari? Siya ay, pagkatapos ng lahat, ang babae ni Prinsipe York. Paano maaaring pinapaalis siya ni Ray? Ang iba ay lahat ay nahuhulog pati na rin, hindi alam kung ano ang gagawin. Kabilang ang mga Zimmers, ang kanilang orihinal na hitsura ng kulubot at kaguluhan ay nagyelo sa kanilang mga mukha. Maaari bang maging ang babae na hindi pinahihintulutan ni Prince York ang Zimmer? Ito. Sa sandaling iyon, ang mga bagay sa Zimmers ay parang kung sa pamamagitan ng pinagsamang magkasama si Ray ay nagpakita ng isang kasuklam-suklam na sinabi niya ng walang pasubali. Ikaw ay may hitsura ng isang taong mukhang isang dominatrix. Talagang iniisip mo na ang aming minamahal na si Prince York ay magpo-propose sa'yo. Ano ba ang pinapangarap mo? Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 831. Sa sandaling ito, natanggap ni Queen Zimmer na ang kanyang utak ay parang tumakas. Hindi siya ang babae na ang gusto ni Prince York. Siya ay nasa isang pagkasira sa sandaling iyon. Ang kanyang mga mata ay nabigo sa kay Mandy Zimmer, at ang kanyang katawan ay hindi maaaring makatulong ngunit nanginginig sa susunod na sandali. Mandy, maaaring ito ay si Mandy ang isang babae ni Prince York ay tungkol sa upang magpanukala. Kung iyon ang kaso, maaari rin siyang mamatay. Sa sandaling ito, nais lang ni Queen na mamatay, na hinahawakan ang kanyang ulo sa lupa. Sa kasamaang palad, hindi niya maaaring makatipid ng lakas ng loob na gawin ito. Nalilito si Mandy sa sandaling ito. Hindi niya maaaring balutin ang kanyang ulo sa paligid kung ano ang nangyari. Samantala, si Ray Hart ay lumakad pasulong at tumigil sa harap ni Mandy. Siya ay yumukod muli, ng 70 antas, at sinabi ng may paggalang, kapatid na babae, mangyaring tanggapin ang panukala ni Prince York. Ang mga ito ay ilang mga regalo na inihanda ni Prince York para sa iyo ngayon. Isang villa sa paanan ng Silver Nimbus Mountain. Isang Rolls-Royce Phantom. Cash na nagkakahalaga ng $134 na milyong dolyar. At 88 piraso ng mga hiyas. Si Mandy ay parang nawalan ng lakas na hindi makapagsalita.
Habang nagsasalita si Ray, nagkaroon ng isang pang-amoy sa karamihan sa araw at natapos niya ang kanyang mga pangungusap. Ang mga ito ay hindi mga betrothal na regalo. Ito ay ilang maliit na regalo lamang sa araw ng panukala. Kung ang mga kaloob na iyon ay mahulog sa mga kamay ng anumang pamilya, maaari silang agad na maging isang unang klaseng pamilya. Sapat na sabihin na ang Prince York ay talagang ang bilang isa sa Southlight. Tulad ng inaasahan mula sa kay Prince York, na nakapagtayo ng daang bilyong grupo 3 taon na ang nakalilipas. Sa wakas ay dumating si Mandy sa kanyang mga pandama. Siya ay natulala na tumuturo sa kanyang sarili, at sinabi, "Sir Ray, sinasabi mo ba na si Prince York ay magpo-propose sa akin?" Sinabi ni Ray ng matatag, "Oo, kapatid na babae. Hanggat itanggol mo ang iyong ulo, ikaw ang magiging mistress ng Sky Corporation mula ngayon." Si Mandy ay nagulat sa lugar. Hindi niya matanggap ang biglaang pagliko ng mga pangyayari. Si Simon Zimmer ay nasa sabik na hindi siya maaaring makapagsalita ng mahusay. Tila gusto niyang sabihin ang isang bagay, ngunit nagsasalita siya ng hindi nalalaman. Siya ay halos lumuhad sa kay Queen, ngunit pagkatapos siya nalaman na ang kanyang anak na babae ay ang pangunahing isa sa susunod na segundo. Ang mga biglaang tagumpay at kabiguan ay marahil kung bakit siya ganoon. Ito ang pinakadakilang kaguluhan sa mundo. Tulad ng para sa kay Lillian Yates, siya ay medyo magandang emosyonal at sumabog sa luha, na parang siya ang taong iminungkahi. Siya ay excited na nagsasalita sa sandaling iyon, "Oo, tinatanggap ko. Tinatanggap ko." Gayunpaman, walang nagbigay ng pansin sa kanya sa sandaling ito. Ang bawat tao'y nakatuon sa kay Mandy. Gayunpaman, ang katawan ni Mandy ay nanigas, at hindi siya gumawa ng anumang paggalaw. Ang Prince York ng Southlight, ang punong tagapagturo ng kampo ng sword na maaaring manatiling ang emosyon kung nakaharap sa milyon-milyong puwersa ng koalisyon mula sa 5 dakilang bansa, o kahit na ang Nordic Valkyrie ay nagpahayag ng kanyang pagmamahal sa kanya sa harap ng libo-libong mga kabalyero o nakaharap sa tukso ng pagiging una sa linya sa pagkakasunod-sunod ng imperyo ng araw na hindi kailanman nagtatakda. Ang lahat ng mga tagumpay, ngunit si Harvey ay napakabait sa sandaling ito na ang kanyang mga palad ay nasa isang maliit na pawis. Sa totoo lang, si Ray ay napaka-nervyos din. Natatakot siya na tanggihan ni Mandy. Si Yvonne Xavier, na nakatayo pa, ay napakasama din ng pakiramdam. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit siya ay nininerbiyos. Siya ay ang uri ng nawala sa sandaling ito. Ang mga bisita ay masyadong lubhang nininerbiyos. Ang bawat tao ay nag-iisip tungkol sa kung paano nila maaaring irin si Mandy at ang kanyang pamilya. Ang isang tunay na phoenix ay lumitaw mula sa pamilyang Zimmer. Kung ang mga mata ng lahat ay nagdudulot ng pag-asa, si Mandy ay biglang bumulong, "Hindi ko kailanman nakilala ang Prince York. Bakit siya biglang magmungkahi sa akin?" Sinabi ni Ray sa solemn, si Prince York ay na-frame 3 taon na ang nakalilipas at natapos siya na tumira sa mga kalye ng Niemi. Inalok mo siya ng kabaitan noon. Mula sa sandaling iyon, si Prince York ay nanumpa na magbigay sa iyo kapatid na babae ng isang maliwanag na hinaharap. Si Mandy ay bahagyang nabuwal. Siya ay mabait at nakagawa ng maraming magagandang gawa. Hindi niya maalala ang gayong tao. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 832. Bukod dito, si Mandy Zimmer ay hindi kailanman nahulaan na ang taong pinag-uusapan nila ni Ray Hart ay nakatayo sa tabi lamang sa kanya sa sandaling ito, naghihintay sa kanyang sagot. Siya ay nagdulot ng malalim na paghinga at tila ginawa ang kanyang isip. Si Mandy ay ngumiti ng bahagyang sa susunod na sandali at sinabi, "Sir Ray, tunay na pinahahalagahan ko ang kilos ni Prince York. Gayunpaman, mangyaring bumalik at ipaalam sa kanya na hindi ako ang angkop para sa kanya. Kaya, ayaw ko." Bang! Ito ay parang tumama ang malakas na kulog. Ang buong pangkat ng mga tao ay nasindak. Ang bawat tao ay may mga presperiyang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sila ay nasa kabuoang kawalang paniwala.
Gaano karaming mga batang babae ang nais na magpakasal sa isang sikat at mayaman na tao sa panahong ito? Gaano karaming mga batang babae ang nais na mag-asawa ng isang mayaman na pamilya at tumira sa luho? Gayunpaman, tumanggi si Mandy. Ito ay imposible. Maraming kababaihan ang naruroon doon ay may mga magagandang mukha. Hindi sila maaaring makapaghintay upang palitan ang lugar ni Mandy sa sandaling iyon. Si Ray ay napinsala din sa kanyang sagot. Hindi niya sinasadya ang tumingin kay Harvey at pagkatapos ay mabilis na nagtanong, "Kapatid na babae, maaaring bang malaman ko kung bakit ka tumanggi?" Si Mandy ay ngumiti, "Hindi ko kilala si Prince York, at hindi namin mahal ang bawat isa. Bukod dito, napakalayo sa akin ni Prince York. Hindi niya ako mahal. Hindi ito ang gusto ko. Higit pa rito, may napakalaking agwat sa pagitan ng dalawa sa amin. Kami ay mula sa lubos na iba't ibang mga mundo. Kaya, hindi namin angkop ang para sa bawat isa. Pinakamahalaga, mayroon na akong asawa at kasal na sa loob ng 3 taon." Si Mandy ay tumingin ng malumanay sa kay Harvey habang siya ay nagsasalita. Lamang kapag nais ni Ray na ibunyag ang pinakamalaking lihim sa nakalipas na 3 taon, ngunit sa susunod na sandali, si Harvey ay bahagyang iniwan ang kanyang ulo at tumigil sa kanya. Bagaman hindi niya alam kung bakit biglang nagbago si Harvey sa kanyang isip, maaari lamang sabihin ni Ray, "Mabuti, kung iyan ang kaso, igalang namin ang iyong pinili, Miss Zimmer. Gayunpaman, kahit na ano, ikaw ay palaging isang espesyal na panauhin ng Sky Corporation." Si Ray ay nagudyok sa kanyang kamay habang nagsasalita, at ang lahat ng mga tauhan ay na-back up. Si Ray ay lumakad pabalik sa entablado. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang malalim na hininga at sinabi, "Lahat, mangyaring umupo at tamasahin ang inyong pagkain. Kukunin ko ang backstage at maghanda. Magpatuloy tayo sa ikalawang yugto." Ang lahat ng mga bisita ay nakaupo. Ang mga tao mula sa pamilyang Zimmer ay kinuha si Queen Zimmer at itinaas, na nasa kaila-hilakbot na estado at nais na umupo doon. "Sino ka? Walang mga upuan ang inihanda para sa iyo dito." Magmadali at lumabas ang mga miyembro ng kawani ay ang lahat ng mga sarhento mula sa kampo ng sword. Sa sandaling ito, si Queen, ang hanggal na babae, ay naging galit na galit. Ang ilang mga miyembro ng kawani ay nagtataglay ng kanilang mga collars at itinapon ang mga walang kahihiyang mga tao palabas ng isa-isa. Ang mga tao mula sa pamilyang Zimmer ay nagbago ang mga sulyap sa malamig na hangin. Hindi nila naisip na ang taong iminungkahi ay talagang si Mandy at hindi si Queen, na kanilang naisip. Ang pag-uugali ni Queen at ang pamilyang Zimmer sa seremonya na ito ay walang alinlangan na maging pinakamalaking joke sa Buckwood. Sa party, si Harvey ay nakaupo sa tabi ni Mandy. Siya ay kakaiba at sinabi, "Mandy, iyon ang maalamat na si Prince York. Ikaw ay magiging matagumpay hanggat ikaw ay magpapakasal sa kanya. Sa tingin ko walang babae sa mundong ito na maaaring tanggihan ang kanyang panukala sa pag-aasawa." Kahit na maraming mahusay na kababaihan ang nagpanukala sa kanya sa harap ng libu-libong mga kabalyero. "Bakit mo siya tinanggihan?" Naisip ni Mandy para sa isang sandali at sinabi na maingat, "Una sa lahat, mayroon na akong asawa, pangalawa, ako ay isang ordinaryong tao lamang. Hindi ako karapat-dapat sa isang malaking shot tulad ni Prince York. Pinakamahalaga, ayaw kong mag-asawa ng isang tao na hindi ko gusto." Kabanata 833. Kahit na nangangahulugan ito na mininirehan ako sa lahat ng luho, hindi ito ang gusto ko. Si Harvey York ay bahagyang nakangiti at bumulong sa isang tinig lamang nang marinig niya. "Sa kasong iyon, pagkatapos ay gagawin ko ang isang babae sa labas mo at hayaan kang maging isang malaking shot. Sa ganitong paraan, ang pagkakakilanlan ay hindi magiging isang hadlang sa pagitan mo at sa akin. Bukod dito, naniniwala ako na ang relasyon sa pagitan ng dalawa sa atin ay makakakuha ng mas mahusay at mas mahusay." Sa sandaling ito, sina Lillian Yates at Simon Zimmer sa wakas ay dumating sa kanilang mga pandama. Pareho silang nasa isang estado ng pagkalito ngayon lang. Pagkatapos ng lahat, naranasan lang nila ang mga pinakamalaking tagumpay at kabiguan ng kanilang buhay ngayon.
Ito ay lubos na mabuti na sila ay nakarating sa ngayon. Samantala, si Lillian ay gumuho sa kay Mandy at sumigaw sa isang mababang boses, "Mandy, paano ka magiging napakalaki?" Ito ay isang pagkakataon na maraming tao ang hindi maaaring humingi. Gayunpaman, sinasayang mo ito nang dumating ito sa harap ng iyong mga mata. Sa pagsasalita nito, pinanatili ni Lillian ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Walang bagay na magagawa niya. Siya ay tunay na namimagati. Sa isang sandali, naisip ni Lillian na ang kanyang katayuan ay maaaring mas mataas kaysa sa kay Lola Yates. Si Simon ay nagkaroon din ng pagpapahayag na kung saan ay tumaas ang kanyang dugo. "Mandy, sinusubukan mo bang patayin kami sa pamamagitan ng paggawa ng galit sa amin? Isipin mo ito, paano ka makakapagbuhay ng may buhay sa walang silbi na bastard na ito? Ngayon pumunta at hanapin si Sir Ray. Siguro hindi pa rin ito huli. Sa tingin ko si Prince York ay tiyak na magiging isang mabuting anak na lalaki. Ang ating pamilya ay nasipa na palabas sa Zimmer family. Kung napalampas natin ang pagkakataong ito, wala na tayong pagkakataon na mabuhay ng maunlad at mayaman." Sinabi ni Mandy na nakapag-isip na, "Ama, Ina, magtiwala kayo sa akin. Maaari ko ring ibigay sa inyo na mabuhay ng isang buhay ng luho." "Oh, no." Iningatan ni Simon ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. "Talagang sinusubukan mong patayin kami, hindi ba?" Sa sandaling ito, si Simon at Lillian ay nagalit. Lalo na si Lillian, hindi siya makapaghintay na kumuha ng lugar at pakasalan ang Prinsipe York. Sa kasamaang palad, tiyak na ayaw sa kanya ng Prince York. Si Harvey ay ngumiti at sinabi, "Ama, Ina, huwag mag-alala. Sa akin, tiyak na maitatag ko ang ating pamilya sa isang talagang mayaman na pamilya. Kahit na maging isa sa mga nangungunang 10 pamilya ng Great Country Age." Pinagsama ni Simon ang kanyang mga mata at sinabi, "Bigyan mo ako ng pahinga. Sa pamamagitan lamang ng iyong sarili. Kahit na ang may kakayahang si Prince York ay maaari lamang bumuo ng isang ordinaryong top-tier na pamilya. At narito ka, sinasabing pupunta ka sa isa sa mga nangungunang 10 pamilya ng Great Country Age. Ikaw pa rin ay nangangarap. Sa palagay mo ay maaari mong ihambing ang sarili mo kay Prinsipe York. Huwag mong kalimutan, wala kang trabaho ngayon. Upang ilagay ito ng husto, ikaw ay palamunin lang ng iyong asawa. Ikaw ay isang pinananatiling tao. At ngayon, ikaw ay isang tao ng karakter." Si Lillian ay yumangal ng walang pag-aaway, tanging ngayon ay naiintindihan ko kung bakit nakapasok kami sa seremonya na ito. Lahat ng ito dahil sa kay Mandy. Paano ka kukuha ng kredito para dito? Harvey, ikaw ay walang silbi. Ikaw ay isang mapagkunwari masyadong. Ito rin ang parehong kaso para sa Half Moon Bay. Ang taong nais magbigay kay Mandy ng isang handbag dati. Ito ay si Sir Ray na dumating dito ngayon. Siya ay ang Prince York na subordinate. Sa makatuwid, ang dahilan kung bakit siya lumitaw sa duty-free shopping mall ay dahil sa kay Prince York. Hey, Harvey, hindi mo matutunan ng isang bagay kumpara sa inyong dalawa ni Prince York. Gayun din, nagbabala ako sa iyo. Kung sasang-ayon si Mandy sa panukala ng kasal ni Prince York, mas mahusay na makipagdiborsyo sa kanya agad sa sandaling ito. Ang nakakatakot na mag-asawa ay hindi nakakaramdam ng lasa ng pagkain pagkatapos ng pagsasalita. Sa una, mayroon pa ring pangalawang seremonya ng pagsasama-sama ng aset na darating. Gayunpaman, ayaw na ni Simon at Lillian na makita ito. Ito ay dahil naaalala lang nila na ang kanilang anak na babae ay halos naging ang babaeng nasa itaas ng Sky Corporation nang maalala nila ang eksena na ito. Kabanata 834. Sa ganitong pag-unlad, hindi sila maaaring tumayo sa pagmamasid sa seremonya ngayon. Kung hindi, tiyak na itutulak ito sa kanila. Nakikita si Simon Zimmer at Lillian Yates na naghahanda na sa pag-alis. Walang pagpipilian si Mandy upang magpaiwan sa kanila. Kahit na mayroon si Harvey ng isang bagay na dapat gawin, maaari lamang siya tumayo sa sandaling ito at sumunod sa kanila sa gate ng Silver Nimbus sa panlabas na bulwagan. Hindi nila inaasahan, habang si Mandy at ang kanyang pamilya ay naglalakad,
ang mga tao mula sa pamilyang Zimmers, na itinapon ng mas maaga, ay biglang lumakad mula sa gilid ng kalsada. Ano ang gusto niyong gawin? Ang aming pamilya ay walang kinalaman sa pamilyang Zimmers. Iniisip ni Mandy na si Senior Zimmer at ang iba pa ay darating para sa kanya at sa kanyang pamilya. Siya ay agad na nakatayo sa harap ng parehong sina Simon at Lillian para protektahan. Pagkatapos ay nilinaw ni Senior Zimmer, "Mandy, ito ang lolo ay may mali dati. Ako ay nalinlang ng taong ito ang hanggal, na si Queen Zimmer." Sinisikap ni Senior Zimmer na pilitin ang isang ngiti habang sinasabi niya ang mga salitang iyon. "Pupunta ako upang magturo ng aralin sa kanya." Itinaas ni Senior Zimmer ang kanyang kamay matapos niyang matapos ang kanyang mga salita kahit na bago pa mag-react si Mandy sa sitwasyon. Pagkatapos, si Sean Zimmer at Zach Zimmer ay lumakad habang hinahawakan si Queen pataas, na may mukhang mapotla bilang papel. Si Senior Zimmer ay nagpunta sa kanya na medyo mahirap. Ibinigay niya sa kanya ang isang malaking backhanded na sampal sa mukha, na kumatok sa ilan sa mga ngipin ni Queen. Pagkatapos ay patuloy siyang nagsasalita ng malumanay, "Mandy, nakikita mo kinuha ni Lolo ang kanyang para sa iyo. Kung nararamdaman mo pa na hindi ka nasisiyahan, magagawa mo ito sa iyong sarili. Hanggat hindi mo siya pinalo sa kamatayan, gagawin ko ang bagay na ito para sa iyo." Si Mandy ay may komplikado na tumingin sa kanyang mukha. Siya ay napabuntong hininga, nakikita niya na mahina na si Queen at sinabi niya, "Tayo ay isang pamilya lamang pagkatapos ng lahat. Hayaan mo lang siya." Si Harvey ay hindi nagsabi ng kahit ano habang pinapanood ang eksena na ito. Sa una, ang bagay na ito ay hindi maaaring magtapos tulad nito batay sa kanyang pagkatao. Gayunpaman, dahil una nang nagsalita si Mandy ang kanyang isip, hindi na siya nagsabi ng ano pa. Nakikita na si Mandy ay bumaba sa bagay na iyon. Kinuha ni Senior Zimmer ang kasunduan na nilagdaan ni Harvey bago at ito ay direktang pinunit sa harap ni Mandy. Pagkatapos siya ay ngumiti, "Mandy, tingnan ikaw ay miyembro pa rin ng pamilyang Zimmer. Ikaw pa rin ang CEO ng Zimmer Enterprise." Oo, sino pa ang maaaring maging CEO bukod sa iyo? Tiyak na maitatag natin ang pamilyang Zimmer na maging top tier na pamilya sa ilalim ng iyong pamumuno sa hinaharap. Si Zach at ang Zimmer family ay yumuko kay Mandy sa sandaling ito. Wala silang ibang pagpipilian. Dahil si Queen ay hindi ang babae ni Prince York, ang pamilyang Zimmer ay hindi mabubuhay nang wala si Mandy. Nakikita na ni Mandy na ganito ang pamilyang Zimmer. Gayunpaman, mahirap para kay Mandy na makita ang nakaraan na iyon. Ito ay dahil alam niya ang sitwasyon ng pamilya Zimmer lahat ng mabuti. Kung pinahintulutan niya ang mga taong iyon na magpapalaki sa paligid, ang pamilyang Zimmer ay malamang na magbanggaan. Si Senior Zimmer ay mabilis na sinundan nang makita niya si Mandy na nasa isang maliit na pag-aalangan. Pagkatapos ay itinuro niya si Harvey at sinabi, "Mandy, dahil ikaw ay bumalik upang maging CEO, pagkatapos ay makinig sa kay Lolo. Mabilis na umalis dito walang silbi na bastard. Ikaw ang babae na iminungkahi ni Prince York. Hanggat bumalik ka ngayon at sabihin sa kay Prince York na handa kang mag-asawa sa kanya. Mula ngayon, ikaw ang magiging babae na may pinakamataas na katayuan sa Southlight." Si Senior Zimmer ay nasa sabik. Oo, Mandy. Magmadali ka at pumunta. Gusto naming tulungan kang i-hold ang basura na ito at siguraduhin na hindi siya maglakas loob na makatakas ng anumang mas kawalang saysay. Ang basura na ito ay hindi karapat-dapat sa iyo. Kailangan ko lang bigyan siya ng $1,500 upang ipadala siya. Napanood ni Simon at Lillian ang eksena na ito nang hindi nagsasabi ng isang salita. Malinaw na ito, ang ganitong inaasahan nila. Bagaman ginawa na nila ang pamilyang Zimmer para sa kanilang mga nakaraang pagkilos. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 835. Gayunpaman, kung ang pag-uugali ni Senior Zimmer ay maaaring hayaan si Mandy Zimmer na gawin ang tamang bagay, tiyak na walang pagtutol. Si Mandy, na nag-aatubili ng isang maliit sa simula,
ay may pagbabago sa kanyang pagpapahayag sa sandaling ito. Siya ay dahan daw ang sinabi pagkatapos ng ilang sandali, "Lolo, gumagawa ka ng kondisyon para sa pagbalik sa pamilyang Zimmer ay ang pagdiborsyo kay Harvey at pagkatapos ay ang pakasalan si Prince York." Si Senior Zimmer ay ngumiti at sinabi, "Mandy, huwag makipag-usap sa bagay na walang kaparirikan. Ginagawa ito ni Lolo para sa iyo." Ang ekspresyon ni Mandy ay agad na naging malamig. Pagkatapos ay sinabi niya ng walang bahala, "Senior Zimmer, sorry, hindi ako sumasang-ayon sa iyong mga kondisyon. Dahil kami ay pumirma na sa kasunduan, pagkatapos ay wala kaming kinalaman sa pamilyang Zimmer." Hindi na tiningnan ni Mandy si Senior Zimmer matapos na magsalita. Siya ay nakabukas at umalis na lamang. Nabigo siya sa sandaling ito. Sa wakas ay nakita niya ang katotohanan. Ang pamilyang Zimmer ay hindi nagmamalasakit sa pagmamahal sa pagitan ng bawat isa. Ang lahat ng inaalagaan nila ay ang kanilang sariling mga interes. Kung ipinanukala ni Prince York ay si Queen ngayon, gusto ba ni Senior Zimmer ang tulad nito? Tiyak na hindi niya gagawin. Hindi lamang siya na ayaw, ngunit siya ay kukunin din ang kanyang pamilya sa kamatayan kasama ang Zimmer family. Hindi ito nagkakahalaga ng pananatili sa isang malaking pamilya. Ito, si Simon Zimmer at Lillian Yates ay nagbago ng mga sulyap at hindi maaaring sabihin ang kahit ano. Si Mandy ay galit na galit ngayon. Ito ay walang silbi para sa kanila na sabihin ang kahit ano sa sandaling iyon. Gayunpaman, si Simon ay gumuho sa kay Harvey ng mahina sa sandaling ito. Pagkatapos ay nagsalita siya, "Kailangan kong kumatok ng ilang mga salita kay Mandy. Huwag kang maglakas loob na sundan kami. Kung hindi, ibubuklod ko ang iyong mga binti." Tumigil si Harvey. Hindi niya nais na sundan ang mga ito pabalik. Sa sandaling ito, siya ay nakabukas at malapit ng lumakad sa Silver Nimbus Outer Courtyard. Crack! Sa sandaling ito, may isang bagay na itinapon sa likod niya, at isang bato na tumama. Ito ay si Senior Zimmer na nagtapon ng bato. Itinuro niya si Harvey sa sandaling ito at napakagalit niya. "Ang lahat ay dahil sa iyo, basura ka. Kung hindi dahil sa iyo, hindi mawawala ni Mandy ang pamilyang Zimmer. Ang pamilyang Zimmer ay magagawang maging matagumpay at tumaas muli. Ang lahat ay dahil sa iyo, basura ka. Lahat ng ito ay dahil sa iyo." Tila, kahit na ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, si Senior Zimmer ay hindi pa rin nakapagpapakita sa kung ano ang kanyang at ang Zimmer na pamilya ay gumawa ng mali sa mga mata ni Senior Zimmer. Ang isa na nagkamali ay ang live-in-in-law na ito. Kung wala ang live-in na ito sa isang tao, ang pamilyang Zimmer ay maaaring makakuha ng anumang nais nila. Naabot ni Harvey ang kanyang mga kamay at pinatatag ang kanyang mga damit. Hindi siya galit sa lahat. Sinabi niya lamang ng casual, "Senior Zimmer, kung mayroon kang oras upang magalit dito, bakit hindi ka mabilis na bumalik sa bahay at suriin ang iyong mga ari-arian? Kabilang na ang villa kung saan ka nakatira sa ngayon." Tila na ito rin ay isang betrothal gift ni Prince York na inihanda para sa kay Mandy. Hindi ba sa tingin mo na si Prince York ay magpapadala ng isang tao upang ibalik ito? Nagpahinga si Harvey nang hindi tumitingin pagkatapos ng pagsasalita. Si Senior Zimmer at ang buong pamilyang Zimmer ay natukoy nang marinig nila ito. Ang kanilang mga mukha ay naging madilim bilang gabi sa susunod na sandali. Sila ay tiyak na nakalimutan ng tungkol dito kung hindi pa sila pinaalalahanan ni Harvey ang mga ito. Ang villa kung saan ang pamilyang Zimmer ay nabuhay ngayon ay ang betrothal gift. Bilang karagdagan, ang ilan sa mga regalo ng betrothal ay ipinagbibili ng pamilyang Zimmer, at karamihan sa cash mula sa pagbebenta ay ginamit ng pamilyang Zimmer. Kung nagpadala si Prince York ng isang tao upang kunin ang mga kamanghamanghang mga regalo ngayon, ano ang gagawin nila? Si Senior Zimmer ay nanginginig. Ang pamilya Zimmer ay walang kahit magkanong pera ngayon. Kahit na mayroon pa rin silang ilang share sa Sky Corporation, maaari hindi pera nilang masakop ang depisit kahit na ibibenta ang mga shares. Ang mga mukha ng iba pang mga miyembro ng pamilya Zimmer ay naging mapatla sa sandaling iyon. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel.
Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming Kabanata salamat po. 836. Marami sa kanila ay nagsimula na bumili ng real estate sa Buckwood. Kaya, marami sa kanila ang humipo sa mga regalo ng betrothal na privado. Ngayon, hinihiling sa kanila na gawing muli at ibalik ito, ang ibig sabihin ng pagpatay sa kanila. Lolo, ano ang gagawin natin? Hindi namin ganap na mawala at mabangkarote, tama. Hindi ko nais na humingi ng pagkain sa mga kalye. Si Zack Zimmer ay nawala ang kanyang karaniwang pagmamataas sa sandaling iyon. At siya ay nasa gilid ng pagbagsak. Mas mainam tayong pumunta at gumawa ng mga pagbabago sa kanya. Ang tanging paraan ngayon ay upang humingi ng kapatawaran kay Mandy at gawin ang kanyang pagbabago sa kanyang isip. Kung hindi, ang pamilya Zimmer ay tapos na para dito. Sa oras na bumalik si Harvey sa Silver Nimbus Outer Courtyard, ang ikalawang yugto ng seremonya ngayon ay handa na upang magsimula. Ang unang yugto ay upang magpo-propose kay Mandy Zimmer, at ang ikalawang yugto ay ang seremonya ng pagsasama-sama ng asset. Ang mga reporters ng mga pangunahing media ay dumating sa sandaling iyon. Lahat sila ay tahimik na naghihintay para sa kaganapang ito. Ito ay mas nakakagulat kaysa sa pagtanggi ng panukala ng kasal ni Prince York ng mas maaga. Si Harvey ay hindi pumunta sa entablado bilang kanyang binalak. Siya ay unang inilaan upang dalhin si Mandy sa taas ng entablado na magkasama, na nagsasabi sa kanya na siya ang magiging pinakamaligayang babae sa mundo. Gayunpaman, dahil tinanggihan ni Mandy ang panukala ng kasal ni Prince York, yaon ay walang punto para sa kanya na dumalo sa entablado. Sa makatuwid, si Harvey ay nagbigay kay Ray Hart ng lahat ng awtoridad na kontrolin ang seremonya mula doon. Hindi sinasadya ni Ray ang anumang bagay nang makita niya ang pagdating ni Harvey. Naglakad siya sa yugto sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, natuklasan ni Harvey na maraming mga mahiwagang tao ang dumalo sa seremonya na ito. Ang mga taong iyon ay malamang na ipinadala ng mga unang klaseng pamilya sa Buckwood. Bagaman sinabi nila na sila ay dumating upang ipatoto ang panukala ng Prince York, sa katunayan, talagang nais nilang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Prince York. Sa kasamaang palad, sila ay tiyak na mapapahamak na mabigo sa araw na iyon. Ang oras ay dumating na. Si Ray, na nasa rostrum, ay pinalawak ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, dalawang dating malaking shot ng Southlight ang lumakad sa entablado na may maputlang mukha. Ang isa sa kanila ay ang tagapangasiwa ng York, na isang beses sa singil ng York Corporation sa ilalim ng Yorks. Ang isa pa ay si Joel Flynn, na namamahala sa Silva Corporation sa ngalan ni Quinton York. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng dalawang tao ay madilim na parang gabi, ngunit hindi nila sinabi ang anumang bagay. Si Sean Bell at ang kanyang asawa ay naririto pa mula simula upang masaksihan ang seremonya na ito. Kinuha ni Ray ang dalawang kontrata at ipinasa ang mga ito kay Joel at Manager York. Pagkatapos ay inihayag niya, lahat, ang paunang gawain tungkol sa buong korporasyon ng York at mga ari-arian ng Silva Corporation na lubos na pag-aari ng Sky Corporation ay nakumpleto na. Ang tanging opisyal na pag-sign ng kontrata ay kinakailangan ngayon. Mula ngayon, ang tatlong korporasyon na ito ay pinagsama sa isa, at ito ay kilala bilang Sky Corporation sa publiko. Nagkaroon ng pagsabog ng palakpakan sa pinangyarihan. Kinailangan ni Joel at Manager York na mag-sign sa kanilang mga pangalan sa kontrata na pinalayan ng lahat ng mga aplos. Ang mga reporter sa madla ay hindi maaaring maghintay ng anumang oras na iyon at tinanong, "Patawarin mo ako, Sir Ray? May mga alingaw sa labas na nagsasabi na ang Sky Corporation ay itinatag ng Prince York." At sa oras na ito, ang Sky Corporation ay isinama ang parehong York Corporation at Silva Corporation, na katumbas ng pagkuha sa buong Yorks. Nangangahulugan ba ito na ang Prince York ang pinuno ng pamilya mula ngayon? Oo, si Quinton York at ang sikat na apat na Yorks ay hindi lumabas para sa isang mahabang panahon. Posible ba na lahat sila ay may problema? Ano ang nangyari sa pagitan ng Prince York at Yorks? Nagtataka ako kung masiyahan si Sir Ray sa aming pagkamausisa.
Tila, ang mga reporter na ito ay kakaiba rin tungkol sa kung ano ang nangyayari. Si Ray ay ngumiti at sumagot, "Sa katunayan, ang aming CEO ay si Prince York." Kabanata 837. Ito ay lamang si Prince York, at ang Yorks. Umaasa ako na ang lahat ay hindi katumbas ng Prince York bilang York sa hinaharap. Ang pangungusap na ito ay nakalilito. Sa isang banda, ipahiwatig na ang Sky Corporation ay talagang itinatag ni Prince York. Sa kabilang banda, ito rin ay upang ipahiwatig na ang Prince York ay walang kinalaman sa Yorks. Gayunpaman, ang Sky Corporation ay nag-annex ng mga Yorks muli. Ano ang ibig sabihin nito? Si Ray Hart ay hindi sumagot ng direkta. Sa halip, pinahintulutan niya ang mga reporters para sa kanilang sarili, na ginagawang ang bawat reporters ay hindi napag-ayos. Gayunpaman, sa wakas ay naabot nila ang isang pinagkasunduan na napakalakas na si Prince York. Sa lalong madaling panahon, ang sesyon ng tanong ng mga reporters ay higit sa. Narito ang pinakamahalagang sesyon, at iyon ang muling pagtatatag ng Sky Corporation. Ang seremonya ng araw na ito ay maaari lamang ituring sa pag-iingat. Gayunpaman, nagkaroon ng isang biglaang kaguluhan sa bulwagan habang si Ray ay gaganapin na ikabit ang plaka. Ang isang grupo ng mga tao sa mga itim na suot ay lumabas ng wala kahit saan ay may suot na maskara, at may hawak na mga tubo ng bakal, at mga kutsilyo ng pakwan, at iba pang mga armas. Ang buong lugar ay medyo nakakatakot. Ang mga taong ito ay dumating nang humantong sa sandaling iyon, na ang Sky Corporation ay gustong maghang sa plaka at muling maitatag. Kung hindi namin ito ma-set up, huwag mo ring isipin ang tungkol dito. Basagin ang lahat ng mga bagay. Huwag mag-iwan ng anumang bagay na hindi nagalaw. Kasama ang marahas na pag-aalsa ng taong ito, ang ilang daang tao sa paligid ay lahat agresibong gustong gumawa ng isang pag-atake. Ang mga bisita ay naruroon. Paano kaya may isang bagay? Tila, ang mga taong naninirahan sa mga kalye ay dumating dito para lamang sa isang layunin, na kung saan ay upang makagambala sa seremonya ng pagtatatag ng Sky Corporation. Ang paggawa nito ay maaaring hayaan na hindi matuloy ng Sky Corporation ang pagsasama-sama ng mga ari-arian nito, ay mapahiya ang tinatawag na si Prince York mula ngayon. Sa sandaling ito, ang ilang daang tao ay nagmamadali at nagsimulang maglaro sa kanilang mga sandata sa kanilang mga kamay. Sila ay malapit na sa karamihan ng tao. Samantala, biglang lumabas ang isang dosenang mga gwardya na mga kawani na nasa lugar. Ang mga miyembro ng kawani ay hindi makapagsalita nang pinapanood nila ang eksena na ito. Sa oras na ito, sinabi ng nangungunang kawani ng walang bahala, ano ang bagay? Sino ang mga pumapasok na mga taong ito at gumawa ng problema? Ang isang kawani ay nagkibit ng kanyang mga balikat at sinabi. Si Teniente Colonel Ethan ay nagbigay ng mga order upang dalhin ang mga ito ng sabay-sabay. Kaya, hinihintay namin ang lahat ng mga ito na pumasok, baka magkaroon ng anumang isda na naligaw sa net. Ang nangungunang kawani ay nagsabi ng walang bahala. Ikaw ay malaki ang pakikipag-usap. Bibigyan kita ng 10 tao ngayon. Mag-udyok sa kanila sa loob ng 3 minuto. Ang 1 minuto ay higit pa sa sapat. Ang miyembro ng kawani ay natawa at pinaikot ang kanyang kamay sa susunod na sandali. Pagkatapos, may 10 higit pang mga tao na nagmadali kasama niya tulad ng mga crazed wombats. Hiya. Ang lahat ng mga uri ng mga hiyaw ay maaaring marinig, at sila ay tumagal lamang ng 40 hanggang 50 segundo sa karamihan. Ang mga taong may suot na itim at hinahawakan ang mga tubo ng bakal lahat ay nahulog sa lupa. Ang ilan ay nakahawak ng kanilang mga mukha, ang ilang nakahawak sa kanilang mga tiyan, at ang ilang mga ganap na nabali ang kanilang mga hita. Ang mga tao sa bulwagan na tumitingin sa eksena na ito ay nasa shock. Nakita lamang nila ang mga kawani na nagmamadali nang hindi nakikita ang kanilang mga paggalaw. Ang lahat ng mga lalaki na nais na gumawa ng problema agad ay nahulog sa lupa. Ang mga taong nakahiga sa lupa sa sandaling ito ay natatakot. Alam nila na nakilala na nila ang isang Panginoon ngayon, at nabigo sila. Nabawi ng lahat ang kanilang mga ulos sa pagkabigla.
Si Ray, na nasa entablado, ay ngumiti at sinabi, "Ngayon, ang mga tauhan ng seguridad na tinanggap ng Sky Corporation ay medyo mabagal pa. Ayon sa plano, dapat nilang makuha sa loob lamang ng 10 segundo." Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 838. Dito, humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng naruroon. Tulad ng para sa mga taong ito, hayaan silang magsinungaling sa kanilang mga tiyan. Ito ay isang malaking regalo. Nangangahulugan ito na ang Sky Corporation ay magiging tuktok sa Southlight mula ngayon. Si Ray Hart ay nagsalita ng malaki, ngunit ang kanyang tono ay hindi mapaniniwalaan na hindi mapagmahal. Ang mga mukha ng mga nakahiga sa lupa ay parang mapatla bilang mga multo. Hindi lamang sila ay hindi nakuha, ngunit sila rin ay naging isang pal-ara sa Sky Corporation. Sa wakas, maaari lamang silang manood habang ang Sky Corporation ay nag-hang up ng plaka sa dulo ng seremonya. Tinawag ni Ray ang istasyon ng pulisya, at ang lahat ng mga taong iyon ay inalis. Sila ay darating upang gumawa ng problema sa mahalagang seremonya ng Sky Corporation ng Prince York. Marahil ay gugugulin nila ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa bilangguan anuman ang kanilang mga pagkakakilanlan pagkatapos ng highlight ng araw na ito. Ito ay nangangahulugan na ang Sky Corporation ay naging ang nangungunang grupo ng Southlight mula ngayon. Ito ang katotohanan ng anuman ang pagtanggap o hindi. Sa isang vilya sa pamamagitan ng dagat, ang mga alon ay nahuhulog papunta sa buhangin. Ang lugar na ito ay pansamantalang pangisdaan ni Stephen York. Si Eric Cloud, si James Surrey, Callum Robbins, at Lola Yates lahat ay natipon ng magkasama. Sinabi ni Eric ng solemn ang mukha, "Young Master Stephen, ang bagay na ito ay walang kahulugan. Hindi ako lumiko sa anumang malaking boss mula sa mga kalye para sa tulong sa oras na ito upang maging mas ligtas. Bukod dito, espesyal na hinikayat ko ang isang malakas na kumpanya ng seguridad upang manirahan sa bagay na ito. Karaniwan, walang problema ang mangyayari sa mga taong ito." Si Callum Robbins ay nakasimangot at sinabi, "Binayaran na namin ang isang malaking presyo sa oras na ito. Nasa istasyon ng pulisya sila ngayon. Kung sila ay maging daga para sa amin, ito ay tiyak na mahirap." Sinabi ni Lola Yates na walang interes, "Maaari kang makatitiyak. Ginamit na ng pamilya Yates ang aming mga koneksyon sa istasyon ng pulisya. Yaong mga ito ay maaaring ipaalam, sila ay hayaan silang pumunta. Ang hindi nila magawa, hindi sila magsasalita ng anumang bagay na walang kaparirikan." Si Eric at ang iba ay naputol sa kaluwagan matapos marinig ito. Sila ay medyo natakot sa kay Prince York. Kung ang Prince York ay may isang bagay sa kanila, tiyak na mapapahirapan sila. Gayunpaman, ang pamilyang Yates ay nakapagdil sa mga maluwag na dulo. Sa makatuwid, sila ay isang maliit na hinalinhan. Sa sandaling ito, si Stephen, na tahimik sa simula, biglang nakangiti at nagsalita, "Lola Yates, mayroon akong tanong, ngunit hindi ko alam kung dapat kong tanungin ka o hindi." Si Lola Yates ay nakasimangot at sinabi, "Kung mayroon kang anumang sasabihin, gawin mo ito, Young Master Stephen. Ako ay nagsasabi sa iyo ng kahit ano." Sinuri siya ni Stephen at sinabi, "Narinig ko na ipinanukala ni Prince York sa isang babae sa seremonya na ito, at ang babaeng iyon na mangyayari ay apong babae ng Yates family. Tama ba ako? Dahil ang pamilyang Yates ay may isang anak na lalaki, hindi ko sinasabi sa kanya ang anumang bagay." Si Eric, Callum, at James ay agad na tumingin at nahulog sa kay Lola Yates pagkatapos marinig ang mga salita ni Stephen. Sila ay isang maliit na pag-aalinlangan patungo sa kay Lola Yates. Habang sinasabi ito, ang lahat ng pagmamadali sa mundo ay para lamang sa pera at interes. Kung tumayo sila sa kanyang sapatos, kung ang kanilang apong babae ay maaaring magpakasal sa kay Prince York, walang alinlangan ang kanilang pag-aalinlangan sa iba ng walang pag-aatubili. Gayunpaman, sinabi ni Lola Yates ng walang interes, "Itigil ang pabibiro, Young Master Stephen. Ang Yates family ay walang tulad na kapalaran. Ang di kumikilos na batang babae ay tinanggihan na ni Prince York sa lugar.
Si Stephen ay bahagyang tumango nang marinig niya ang mga salitang iyon. Pagkatapos, ay dahan-dahan siyang tumayo at sinabi, kung iyon ang kaso, hindi ako nag-aalala tungkol sa iyo. Gayunpaman, ito ay isang pagsubok lamang sa oras. Mangyaring pag-isipan ang tungkol sa kung ano ang dapat nating gawin sa susunod. Ang isang leon ay hindi nakapagpapalakas sa lakas nito sa pakikipagbuno sa isang kuneho. Bukod dito, ang iba pang partido ay hindi lamang isang kuneho. Kabanata 839. Umaasa ako na makakatanggap ako ng mabuting balita sa susunod na dumating ka. Si Stephen York ay nakabukas at umalis pagkatapos magsalita. Para sa kanya, ang perpektong resulta ay ang Prince York at ang apat na mga first class na pamilya ay parehong hamina. Lamang pagkatapos ay maaari niyang anihin ang lahat ng mga benepisyo. Sa makatuwid, may isang bagay na hindi niya maiupo upang protektahan ang kanyang mga interes. Ang mga salita na sinalita niya sa oras na ito ay isang paalala para sa kanila. Tumawag si Callum at nagsabi pagkatapos na umalis si Stephen York, lahat bagaman hindi na sinasabi ng young Master Stephen ang anumang bagay, hindi natin ma-edrag ang bagay tulad nito. Hindi lamang natin maaaring umasa sa Yorks. Kaya, nalaman mo ba ang anumang bagay tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Prince York? Ang iba pang tatlong pinuno ay iniwan ang kanilang mga ulo. Ginamit namin ang maraming koneksyon. Gayunpaman, hindi pa rin namin masusumpungan ang tungkol dito. Ang telepono ni Lola Yates ay umalangaw sa sandaling ito. Sinabi niya sa isang malalim na tinig pagkatapos ng pagsagot sa tawag, "Ngayon ang anak ko." Tinawag ako ni Keith at sinabi sa akin na kahit na ang pagkakakilanlan ni Prince York ay hindi pa natagpuan, sapagkat sa panahon, ang background ni Ray ay maaaring masubaybayan. Maaari kang magsimula sa kay Ray upang i-discover ang pagkakakilanlan ni Prince York. Sinabi ni James, bakit hindi tayo magsisimula sa sekretarya ni Prince York, si Yvonne Xavier? Si Lola Yates ay ngumisi, hindi mo ba alam na si Yvonne ang apong babae ng unang in-command ng Southlight? Hindi ba alam ni Yvonne Xavier kung bakit siya ay nagtatrabaho bilang isang sekretarya sa Sky Corporation, na may maglakas loob na kumilos laban sa kanya? Iniisip ni Callum sa isang sandali at sinabi, Lola Yates, dahil matutukoy namin ang pagkakakilanlan ni Yvonne, maaari naming aktwal na magsimula sa kanya at makita kung sino ang malakas na tao na kanyang pinaglilingkuran. Kailangan din nating matukoy ang kaugnayan sa pagitan ni Yvonne at ng taong iyon. Kung may isang romantikong relasyon sa pagitan ng mga ito, pagkatapos ay kailangan naming mawala sa lalong madaling panahon. Dahil ang matandang Xavier ay naruroon, hindi kami maaaring manalo. Hindi naman ito ang kaso. Si James ay nanghihina. Mayroon tayong pamilyang Leo na nagsusuporta sa Hong Kong. Ang pamilyang Leo ay may malaking impluwensya sa buong mundo. Si Chief Leo ay isang beses na pinakamayamang tao sa mundo. Hindi natin kailangang matakot sa kay Sheldon Xavier na may Chief Leo na nagpo-protekta sa atin. Ano pa, hindi ba na ang taong iyon ay nakapagmungkahi sa apong babae ng pamilyang Yates? Ito ay napupunta lamang upang ipakita na wala siyang kinalaman sa apong babae ng matandang Xavier. Ang bawat tao ay nagpapakita ng bahagyang pagtango sa kasunduan sa lalong madaling panahon nang dumating ang pahayag na ito. Si Eric ay nakasimangot at sinabi, kung gayon ano ang dapat nating gawin sa susunod. Ibinigay ito ni Lola Yates at sinabi, sa panahon ngayon huwag ka munang gumawa ng kahit na ano pa. Hayaan ang mga natitirang kabataan ng kani-kanilang mga pamilya na lumapit sa kay Yvonne muna. Ang mga mukha ng tatlong pinuno ay biglang lumiwanag pagkatapos ng mga salita ng pandinig ni Lola Yates. Si Eric ay sumasakop sa kanyang mga kamay at sinabi, si Lola Yates ay talagang mula sa isang aristokratikong pamilya. Paano siya makarating sa isang ideya? Sa totoo lang, hindi namin kailangang hulaan kung ano ang relasyon sa pagitan ni Yvonne at ni Prince York. Gayunpaman, maraming mahusay na mga lalaki sa aming pamilya. Hayaan silang maghain ng kaunti at dalhin si Yvonne sa amin. Pagkatapos, ang matandang Xavier ay tiyak na nasa aming panig. Oo. Ngayon na ang Sky Corporation ay itinatag lamang at tumaas na parang mga skyscraper.
Hayaan lamang si Prince York na mapagmataas. Maaari pa rin kaming magpadala ng ilang mapagbigay na mga regalo upang patagin siya. Hindi pa huli para sa pagpatay pagkatapos naming dalhin si Yvonne sa aming panig o pagkatapos na makumpirma ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tulad ng sinasabi, kailangan nating mag-strike habang ang bakal ay mainit. Ang mga pinuno ay mga lalaki na may malaking karanasan. Sila ay nagpasya kung ano ang dapat gawin sa susunod sa isang maikling pag-uusap sa sandaling iyon. Kabanata 840, sa Sky Corporation, si Harvey York, na nasa tanggapan ng CEO, ay bahagyang nakakunot. Ngayon na ang tatlong malalaking korporasyon ay pinagsama-sama, nagkaroon ng ilang mga paghihirap sa pamamahala ng Sky Corporation. Ang Sky Corporation ay walang kakulangan ng mga pondo ngunit walang sapat na lakas tao. Ang mga dakilang talento ay pinakamahirap na mahanap. Hindi nahaharap ni Harvey ang napakaraming bagay sa pamamagitan ng kanyang sarili. Kaya, mabilis na nagbigay si Harvey kay Ray Hart at Yvonne Xavier ng pangkalahatang patnubay para sa trabaho. Una, hanapin ang isang pangkat ng mga veterano na sumunod sa akin 3 taon na ang nakalilipas. Siyempre, hanapin ang mga tapat sa akin noon. Ikalawa, pumunta at maghanap ng ilang mga mahuhusay na tao upang punan ang mga bakante para sa mga posisyon ng ehekutibo. Si Ray ay isang maliit na napahiya sa sandaling ito at sinabi, CEO York, bagaman mayroon akong karanasan sa housekeeping, hindi ko mapapamahalaan ang gayong malaking korporasyon. Sa palagay ko, paano ang pagpapalam kay Yvonne sa mga hinaharap? Si Yvonne ay ngumiti at sinabi pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, hindi ako tumatanggi upang matulungan ang CEO, ngunit ang aking enerhiya ay limitado. Ang aming CEO ay isang kawalan ng buwis sa paningin. Iniwan niya ang lahat ng mga pangunahing at menor de edad na bagay ng korporasyon sa akin. Mayroon akong mga kalyo sa kamay ngayon. Si Harvey ay ngumiti pagkatapos ng pakikinig sa kanilang mga reklamo. Ang ating Sky Corporation ay naging isang komprehensibong grupo pagkatapos na isama ang dalawang malalaking grupo, kabilang ang mga asset mula sa York Corporation at Silva Corporation. Kaya, ang mga bagay na ito ay kailangang pamunuan ng dahan-dahan. Hindi tayo maaaring magmadali. Yvonne, ikaw ay patuloy na mamuno sa pang-araw-araw na gawain para sa akin, kabilang ang mga tauhan, pamumuhunan, at pananalapi. Ray, ang Hart family ay mabuti sa pamumuhunan sa shopping mall at hotel. Bukod, ito ay orihinal na pangunahing negosyo ng pamilyang Silva. Ikaw ay magiging responsable para sa mga ito, tulad ng para sa mga industriya sa iba pang mga lalawigan. Inahadlangan ni Harvey ang kanyang mga templo at patuloy, huwag magmadali sa mga industriya sa Walsing at Mordo sa sandaling ito. Panatilihin ang mga ito bilang sila ay medyo mahirap. Ito ay dahil ang mga lokal na negosyo sa Mordo at Walsing ay masyadong malakas, at iba't ibang mga partido ay magkaugnay. Kung sila ay lumakad ng walang ingat, maaaring maging sanhi ng pag-backlash sa mga industriya sa Southlight. Gayunpaman, maaari nating simulan mula sa Gangnam. Ang San Francisco at Golden Sands ay parehong mga lugar kung saan ang mga Yorks ay namuhunan ng mabigat sa nakaraan. Kailangan kong pumunta at harapin ang ilang mga bagay doon. Naayos na ni Harvey ang ilang mga bagay na nasa unang sakit ng ulo sa loob lamang ng ilang mga komento. CEO, kung pupunta ka sa Gangnam ng personal, ibig sabihin nito na hindi ka babalik sa Southlight anumang oras sa lalong madaling panahon. Si Yvonne ay medyo nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ang Gangnam ay hindi teritoryo ng Sky Corporation. Maaaring hindi niya mapipigilan ang mga lokal na tyrant kapag nagpunta siya roon. Iniisip ni Harvey ang tungkol dito ng ilang sandali at sinabi, matagal na oras na hindi ako nakapunta doon. Hindi ako mananatili ng masyadong mahaba. Makakakita ako ng isang paraan upang maisama ang mga asset sa San Francisco at Golden Sands at sa huli ay magtatag ng isang bagong sangay sa Gangnam. Mangyaring tulungan akong pumili ng isang taong may kakayahang at mapagkakatiwalaan. Kukunin niya ang mga gawain ni Gangnam para sa akin sa oras na iyon. Si Yvonne tumango at sinabi, pupunta ako at kumpirmahin ang pagpili ng mga tauhan.
Ang aming pamilya ay mayroon pa ring mga koneksyon sa Gangnam. Dapat posible na makahanap ng isa o dalawang lokal na tao para dito. Si Harvey ay tumawa at nagsabi, "Okay, pupunta ako at lumabas kapag dumating ang oras at piliin ang pinakamahusay na kandidato." Ang pagpapahayag ni Harvey ay naging seryoso pagkatapos na umalis si Yvonne. Sinabi niya, "Pupunta ako sa Gangnam pagkatapos ng sitwasyon dito ay matatag." Pumunta at matugunan si Tyson Woods. Sabihin sa kanya na panuulin ang 4 na mga unang klase na pamilya at maaari niyang gamitin ang relasyon sa kay Ethan Hunt kapag nakikita niya na medyo mahirap. Sa panahon ng aking kawalan, mangyaring tulungan mong ingatan ang Sky Corporation, ang aking asawa, at ang kanyang pamilya.